Ayan, magandang gabi mga kapatid na guro, mga kababayan. Tinatanong ako ng mga kapatid nating guro, ano raw ba yung pangunahin na mga usapin natin ngayong panahon ng eleksyon? Ako'y simple lamang po. Noong unang-una, yung 15,000 across the board increase para sa ating mga guro. Hamunin po natin yung mga tumatakbo po niyan. Bukas maglalabas tayo ng pahayag na hinahamon natin ang lahat ng tumatakbong senador. Padalawa, yung learning crisis o yung education crisis na napakatingkad ngayon, lalo na sa nilabas ng PSA na resulta ng FLEMS 2024. Nakita po natin yan na umaabot ng almost 19 million Filipinos ang sinasabi na hindi umabot doon sa kategorya ng functional literacy. Ito'y malalim na problema natin dito sa ating bansa. At pangatlo, tinutuhog nito yung unang dalawa, mga kapatid, ay dapat po ay manindigan ang ating mga senador, ang ating mga mambabatas at ang Malacanang for that matter na ipatupad yung espiritu, ipatupad yung tadhana ng ating saligang batas na sinasabi na dapat edukasyon ang may pinakamataas na gugulin, ang may pinakamataas na budget at hindi ang DPWH, at hindi mamagikin para magmuka na yung education sector ay pinakamataas dahil isasama yung mga ahensya na traditionally ay hindi naman talaga primary concern ng basic, lalo na ng basic or even higher education. So yun yung challenge po natin, 1, 2, 3. Pero ang pinaka-importante, kung gusto po natin talaga na ayusin ang Pilipinas at ayusin ang sistema ng ating edukasyon, dapat po ibigay ang dapat at ang nararapat sa ating mga guro. Yung karapatan, yung kagalingan at yung dignidad ng mga guro. Sapagkat kung nais po natin na ma-resolve ang krisis sa sistema ng edukasyon, dapat ang unahin nating bigyan ng pansin at ang unahin nating bigyan ng prioridad ay yung kalagayan ng mga guro. Yung mga guro po ba natin ay motivated? Ang mga guro po ba natin ay mataas ang moral? Ang mga guro po ba natin ay nabubuhay ng maayos naman? Socio-economically, yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga guro ba ay naibibigay. Dapat ang eleksyon po ngayon ay gawin nating usapin hindi lamang ng sektor ng edukasyon, hindi lamang nating mga guro, kundi usapin ng hustisyang panlipunan. Kaya mga kapatid, bumoto po tayo ng maayos, bumoto po tayo ng tama, bumoto po tayo ng wasto at iwaksi na natin ang mga nakagawian, yung mga dasim na mga apelido, yung mga dasim na mga dinastiya, yung mga dasim na mga incompetent na nakita po natin in the past, huwag na nating iboto. Magandang gabi po, mabuhay po tayong lahat.